Noong kalagitnaan ng Marso, taong 2025, isang serye ng matitinding pagsalakay ang inilunsad ng grupong Houthi laban sa isa sa pinakamatikas at makapangyarihang barko ng US Navy, ang USS Harry S. Truman. Isinagawa ang mga atake sa loob ng 48 oras, mula Marso 16 hanggang Marso 18, kung saan tatlong magkasunod na bugso ng mga drone at ballistic missiles ang pinakawalan ng mga militante. Ang target ay hindi lamang isang sasakyang pandagat. Ito ay isang simbolo ng kapangyarihang militar ng Estados Unidos, isang nuclear-powered aircraft carrier na tinuturing na lungsod sa gitna ng dagat. Ngunit sa kabila ng mala-suicidal na tapang ng Houthis, matatag ang naging tugon ng US Navy. Ayon sa mga defense officials, walang ni isang missile o drone ang tumama sa USS Truman o sa alinmang escort ship na bahagi ng strike group nito. Sa halip, higit sa 100 drones ang matagumpay na na-intercept ng mga barko gamit ang pinagsanib na lakas ng radar systems, electronic warfare, at close-in weapon systems. Hindi kailangang magpanik o mag-scramble ng defense units dahil bago pa man makalapit ang mga banta. Nakita na ito sa radar at inaksyonan agad ng strike group. Ang kabiguan ng Houthis ay hindi basta-basta. Sa ulat ng mga opisyal ng depensa ng Estados Unidos, karamihan sa mga armas na inilunsad ay bumagsak mahigit 100 milya ang layo mula sa aktual na target. Ang ganitong kalawak na pagmintis ay hindi lamang palatandaan ng kawalan ng teknikal na kakayahan, kundi maaaring bunga rin ng masalimuot na electronic jamming operations na isinagawa ng mga escort cruisers. Sa tulong ng electronic warfare suites, nalilito ang navigation systems ng mga drones, dahilan upang magbago ang kanilang ruta o kaya'y tuluyang bumagsak sa karagatan na tila walang silbi. Gayunpaman, ang malinaw na kabiguan ng unang salakay ay hindi naging hadlang sa mga militanteng grupo. Sa halip na umurong, lalo pa silang naging agresibo. Noong ika-1 at ika-2 ng Abril, muling nagsagawa ng coordinated attack ang Houthis laban sa Truman gamit ang mga Iranian-designed Samad-3 drones. Ang mga ito ay long-range loitering munitions na may kakayahang manatili sa ere ng matagal habang naghahanap ng tamang pagkakataon para umatake. Ginawa ang pagsalakay sa gabi, marahil upang samantalahin ang radar clutter at mas lumapit pa bago matukoy ng depensa ng barko. Ngunit muli, nabigo ang estratehiyang ito. Ang USS Harry S. Truman, kasama ng mga escort ships nito, ay may multi-layered defense system na likas na inihanda para sa ganitong uri ng banta. Naka-install dito ang AN/SPS-48 radar system na kayang umabot ng halos 300 milya ang range. At kung sakaling pumalya man ito, may backup na AN/SPS-49 two-dimensional air search radar na kayang makakita ng target sa mahigit 200 milyang layo. Sa tulong ng mga radar na ito, naagapan ang lahat ng paparating na drones bago pa man sila lumapit ng peligroso sa carrier. Kapag na-detect na ang isang target, agad na kumikilos ang Combat Information Center ng barko. Sa tulong ng Aegis system ng mga destroyers na kasama sa strike group, muling tinutukoy at ini-evaluate ang trajectory ng mga drones. Kapag nakumpirma ang banta, bumubuhos ang utos mula sa command structure. Officers na nagsisigaw ng direksyon, sailors na patakbong pumupwesto sa kanilang battle stations. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nagiging sandata ng barko. Ang close-in weapon system na tinatawag na CBWS o mas kilala sa bansag na Sea-Whiz. Ang Sea-Whiz ay isang 6 na baril na Gatling gun na radar-guided at kayang maglabas ng 4,500 bala kada minuto. Equivalent ng 75 bala kada segundo. Isipin na lang na bawat segundo, may pader ng tingga na pumipigil sa anumang lumalapit. Sa gitna ng dilim, tila apoy sa kalangitan ng mga tracer rounds na sumasabog sa ere.
Kapag tinamaan ng drone, nagiging sunog na bola ito ng bakal at plastic na bumabagsak sa dagat. Walang iniwang bakas, walang iniwang banta. Hindi maikakaila. Ang bawat layer ng depensa ng USS Truman ay sinadyang ilagay upang pigilan ang ganitong uri ng modernong panganib. Hindi sapat ang bilis ng drone. Hindi sapat ang distansya ng pinanggalingan. At kahit nasamahan pa ng 12-dosenang units, hindi rin ito sapat para mapalampas ang bakod ng teknolohiya at kahandaan ng US Navy. Sa bawat tangkang paglapit ng Houthis, tila ba paulit-ulit silang binabangga sa pader na hindi nila kailanman kayang lampasan. Sa kabuuan, ang serye ng pag-atake ng Houthis ay hindi lamang kabiguan sa taktikal na aspeto. Isa rin itong patunay sa hindi matitinag na paninindigan ng Estados Unidos sa proteksyon ng kanilang mga barko at ng internasyonal na karagatan. Habang patuloy ang mga militanteng grupo sa kanilang pagsubok, mas lalo lang nilang pinapalalim ang puwang sa pagitan ng kanilang kakayahan at ng dambuhalang hukbong dagat ng isang superpower. Sa larangan ng teknolohiya, kahandaan at disiplina, malinaw kung sino ang may hawak ng dagat. Sa gitna ng maalinsangang karagatan ng Red Sea, isang dambuhalang barkong pandigma, ang tahimik na umaandar, ang USS Harry S. Truman. Hindi ito ordinaryong sasakyang dagat. Ito ay isang lumulutang na lungsod ng digmaan, isang Nimitz-class aircraft carrier na may bigat na 100,000 tonelada. Sa ibabaw ng kanyang malapalasyong flight deck ay naroon ang 70 aircraft, handang maglunsad ng opensiba o depensang himpapawid sa kahit anong oras. Sa loob naman ay naninirahan ng mahigit 5,000 tauhan, mga piloto, tekniko, sundalo, at mga espesyalistang tila isang maliit na bansa na may sariling gobyerno at armadong puwersa. Ang kakayahan ng Truman ay hindi lamang nakasandig sa dami ng armas o tao, kundi sa estratehikong depensang multilayered na iniakma sa modernong anyo ng digmaan. Una sa lahat, ang barko ay laging may kasamang escort destroyers na may daladalang Aegis combat systems, isang highly integrated radar at missile guidance system na kayang mag-detect at mag-neutralize ng banta bago pa ito makalapit. Pangalawang layer ay binubuo ng mga short-range interceptors, gaya ng Evolved Sea Sparrow Missiles, ESSM, na sadyang dinisenyo para sa mabilisang reaksyon laban sa papalapit na panganib. At bilang pinakahuling linya ng depensa ay ang CIWS o Close-in Weapon System, partikular ang tinatawag na CIWS, isang 6 na baril na Gatling gun na kayang magbuga ng 4,500 rounds kada minuto. Ito ang literal na wall of lead na walang makalulusot na drone o missile, gaano man ito kabilis. Ang tindi ng depensang ito ay mas naging malinaw nang talakayin ng mga eksperto ang mga worst case scenarios kung saan ang isang drone ay makalapit sa carrier. Una, maaari itong mapatumba ng electronic jamming, isang teknik kung saan sinisira o nililito ang signal ng drone para ito ay mawalan ng direksyon at bumagsak. Ikalawa, kung sakaling makalusot ang drone at maglayag sa napakababang altitude upang iwasan ng radar, may posibilidad na ito ay madetect ng mga mas advanced na radar, gaya ng ANSPS-48 o ANSPS-49. At kung sakaling tuluyang makalapit sa barko, agad itong sasapitin ng galit ng CIWS, isang tagpo na inilarawan ng mga saksi bilang tila fireworks sa langit, ngunit may hatid na seguridad at kamatayan para sa mga banta. Ang ganitong mga eksena ay hindi na bago sa mga crew ng Truman. Simula pa noong huling bahagi ng 2023, naging isang routine na ang pakikipagsabayan ng mga barko ng US Navy sa mga drone attacks na inilulunsad ng mga Houthi sa Red Sea. Ngunit karamihan sa mga drones na ito ay hindi man lang umaabot sa karagatan. Inaagapan na ng mga electronic warfare aircraft gaya ng EA-18G Growler, na bahagi ng air wing ng Truman. Ang Growler ay may kakayahang i-jam ang communication signals ng mga drone,
dahilan upang ito ay mawalan ng command, mawalan ng target, at sa huli ay bumagsak na lamang sa Yemeni soil. Sa ganitong paraan, nagiging madali na lang para sa mga tauhan ng Truman ang isang sitwasyon na sa ibang bansa ay maaaring ituring na full-blown crisis. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng ito, may kinikilala ang buong mundo na mas advanced pa sa Truman. Ang bagong henerasyon ng aircraft carriers na tinatawag na Gerald R. Ford class. Bagamat magkamukha sila ng istruktura, ang Ford class ay halos bagong pagkakalikha mula sa balangkas pa lang. Isa sa pinakatampok na pagbabago ay ang paggamit ng Electromagnetic Aircraft Launch System, EMALS, kapalit ng lumang steam catapult na ginamit sa mga Nimitz class. Ang EMALS ay mas mabilis, mas maayos, at kayang maglunsad hindi lamang ng mabibigat na fighter jets, kundi pati na rin ng magagaan na drones. Isang mahalagang aspeto sa panahon kung kailan ang drone warfare ay nagiging sentro ng makabagong labanan. Hindi lang iyon, ang Ford class ay pinapagana ng 2 nuclear reactors na may higit doble ang output kumpara sa mga reactors ng Nimitz class. Ang dagdag na enerhiya na ito ay hindi lamang para sa propulsion, kundi para rin sa mga bagong teknolohiya tulad ng high-powered radars, advanced electronic warfare, at maging future weapons tulad ng lasers at railguns. Idagdag pa ang automation na bumawas ng halos 600 tauhan mula sa karaniwang crew ng Nimitz class. Isang pagbabago na nagpapababa sa operational costs, risk sa buhay ng sundalo, at nagbibigay daan para sa mas episyenteng operasyon sa loob ng 50 taong inaasahang serbisyo ng barko. Sa kabuuan, ang Truman at ang Ford ay parehong sagisag ng kapangyarihang pandagat ng Estados Unidos. Ngunit habang ang Truman ay nilikha para maghari sa panahon ng Cold War, ang Ford ay inilaan upang dominahin ang digital battlefield ng hinaharap. Sa kanilang presensya sa Red Sea, malinaw ang mensaheng nais iparating ng Amerika na kahit anong drone, missile o taktika mula sa mga rebelde, walang saysay sa harap ng makinaryang kanilang pinakawalan. At habang patuloy na hinahasa ang teknolohiya at disiplina ng mga tauhan sa bawat deployment, isang bagay ang siguradong mananatili. Ang dagat ay kontrolado ng barkong hindi lang pandigma, kundi tagapagdala ng mensahe na ang sinumang magtatangkang sumubok ay kailangang handang harapin ang bakal ng Amerika. Sa likod ng paulit-ulit na drone attacks ng mga Houthi sa Red Sea ay isang mas malalim at mas mapanganib na katotohanan. Ang bansang Iran ang siyang nagsisilbing haligi ng kanilang lakas. Ang mga drone na ginagamit ng Houthis gaya ng Samad 3 at CASF-1 ay hindi basta gawang bahay o panandaliang imbensyon. Ang mga ito ay produkto ng taon-taong pagsasanay, teknikal na pag-aaral, at lohistikal na suporta mula sa Tehran. Ang Samad 3, isang long-range loitering munition na kayang lumipad ng mahigit 1,000 milya, ay inilaan upang maabot ang mga target nang hindi agad natutukoy. Samantalang ang CASF-1 ay tila lumilipad na granada. Maliit, mura, ngunit may dalang mapanirang layunin. Ang presensya ng ganitong klase ng teknolohiya sa kamay ng isang grupong rebelde ay hindi aksidente, kundi bahagi ng mas malawak na plano ng Iran para palibutan ng Israel at ang mga kaalyado nitong bansa sa rehiyon. Ang pagsuporta ng Iran sa mga proxies tulad ng Houthis, Hezbollah at iba pang grupong militante ay naglalantad sa isang sistematikong kampanya ng destabilization. Ang bawat drone na inilunsad ng Houthis ay hindi lang isang armas. Ito ay mensahe. Mensahe na handang lumaban ang mga kaalyado ng Iran gamit ang teknolohiyang galing sa kanila, laban sa alinmang puwersang tumutol sa kanilang dominasyon. Bilang tugon sa lumalalang banta, noong Marso 15 ay muling inumpisahan ng Estados Unidos ang serye ng mga precision airstrikes sa Yemen. Hindi basta random o blind bombings ang isinagawa.
Ito ay eksaktong in-arkitektura upang pabagsakin ang kritikal na infrastruktura ng mga Houthi. Ang pangunahing layunin ay sirain ang kanilang radar systems, weapons storage facilities, at launch sites ng mga ballistic missiles at drones. Ang mga target ay pinili upang hindi lamang magpakita ng pwersa, kundi upang literal na tanggalin ang kakayahan ng grupo na makapaglunsad pa ng mga susunod na pag-atake. Ang operasyong ito ay parte ng mas malawak na estratehiya na hindi lamang sumasagot sa mga salakay, kundi pumipigil pa sa mga susunod na posibleng panganib. Ngunit gaya ng lahat ng digmaan sa modernong panahon, hindi maiiwasan ang kontrobersya. Ayon sa Houthi-controlled Health Ministry, umabot sa 59 ang nasawi habang 136 ang sugatan sa mga naturang airstrikes. Kabilang na umano ang mga kababaihan at kabataang sibilyan. Ang mga ulat na ito ay agad na kumalat sa mga international media na siyang nagpasiklab ng panibagong alon ng pagkondena sa US mula sa ilang organisasyong pandaigdig. Muling bumangon ang debate. Paano maisasagawa ang tumpak at makataong operasyon laban sa mga target na kalimitan ay nasa gitna ng mga pamayanang siksikan at mahirap tanggalin sa kabuuang istruktura ng lungsod. Habang patuloy ang mga operasyon ng Estados Unidos, lumalalim naman ang moral at politikal na dilemang kinakaharap ng kanilang administrasyon. Ang mga pag-atake ng Houthis ay hindi halos nagdulot ng pisikal na pinsala sa mga barko ng US Navy. Subalit ang mga airstrike bilang tugon ay lumikha ng tunay na pinsala sa lupa. Kung magpapatuloy ang ganitong taktika, malaki ang posibilidad na magdulot ito ng panibagong humanitarian crisis sa rehiyon. Isang krisis na, sa mata ng buong mundo, ay ang Estados Unidos pa rin ang inaasahang magresolba. At sa panahong ang mundo ay sadyang sensitibo sa mga usapin ng refugee crisis, food insecurity, at civilian deaths, ang anumang pagkakamali ay maaaring makasira sa diplomatikong imahe ng US sa pandaigdigang entablado. Ngunit hindi dito nagtatapos ang alalahanin. Ang mas malalim at mas mapanganib na banta ay nagmumula mismo sa pinagmulan ng lakas ng Houthis, Iran. Kamakailang ulat ang nagpapakita na may kakayahan na umanong lumikha ng nuclear bomb material ang bansang Iran. At kung mapatunayang totoo ito, magbabago ang buong dynamics ng rehiyon. Ang bawat proxy war, ang bawat drone attack, at ang bawat precision strike ay magiging bahagi na ng isang mas malawak na prelude sa isang posibleng malawakang digmaan. Kung ang tensyon sa Red Sea ay hindi agad mapipigil, posibleng ito na ang magiging mitya ng panibagong yugto ng kaguluhan sa Middle East. Isang digmaan na maaaring kahalintulad sa nangyari noong panahon ng post-9/11 conflicts, kung saan ang buong rehiyon ay nalugmok sa 2 dekadang sunod-sunod na labanan. Sa harap ng lahat ng ito, nananatiling malabo kung ano ang magiging susunod na hakbang ng Estados Unidos. Patuloy ba nilang itutulak ang kampanya ng airstrikes hanggang sa tuluyang mawasak ang istruktura ng Houthis? O hahanap ba sila ng bagong estratehiya na hindi lamang tumutugon sa banta, kundi lumilikha ng mas matatag na pundasyon para sa kapayapaan sa rehiyon? Ang tiyak lamang, habang tumitibay ang ugnayan ng mga grupong militante at Iran, at habang ang teknolohiya ay patuloy na nagiging mas maliit ngunit mas mapanganib, lalong humihirap ang papel ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Amerika, sapagkat ang kalaban ay hindi na lamang militar, kundi ang mismong kabuuan ng kaguluhang pangrehiyon na matagal nang sumisiklab at ngayoy tila muling lumiliyab.